Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming Facebook page. Good morning sa iyo, Doc! Good morning, Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso. Diyan ako mga kapuso, ingat-ingat tayo ngayon kasi masyadong mainit ang summer. Tingnan mo ako, sinisipon na ako ngayon, no? Kaya kailangan po ay properly hydrated tayo. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Eto na ang first question, Doc, for you. Pwede pa raw bang mabuntis ang isang babae kung sinasabing nakataob ang isa niyang matris? Tanong yan ni Micaela Bautista. Ang isang babaeng nakataob ang kanyang matres, ibig sabihin noon, mukhang retroverted uterus, no? Mukhang bumabaliktad lang yung matres niya. Sa una, medyo mahirapan siyang mabuntis. No? Pero may mga mangilan-ngilan naman mga babae na retroverted ang uterus na nabubuntis naman sila ng medyo hindi naman mahirap. No? So, kailangan pag ganun po ang diagnosis sa inyo, ay magpatingin po muna kayo sa doktor para ma-advise po kayo kung anong dapat na mga posisyon ang gagawin during sexual contact at kung ano pa yung ibang dapat gawin para ikaw ay mabuntis. Samantala, Doc, tanong naman ng isa nating kapuso, ano raw kaya ang posibleng sakit niya kung may nakakapa siyang bukol na parang holen sa bandang puwerta niya? At medyo masakit daw ito, ha? Ano raw kaya yan, Doc? Kung may nakakapakang bukol doon na parang holen doon sa pagitan ng dalawang labi ng puwerta o doon mismo sa labi ng puwerta, ibig sabihin nito ay mayroon kang Bartholin's gland abscess. Ang Bartholin's gland ay naging infected siya, nag-ipon doon yung nana at ito ay masakit. Pag hinawakan mo yan, masakit at may reddening doon sa over the skin na nag-cover doon sa abscess na yon. So kailangan na matingnan yan ng doktor, mabigyan ka ng antibiotics o di kaya ay kailangan i-incise yun para matanggal yung nana at sa ganun ay hindi na mag-recur. Eto pa, Doc. Ngayong matindi ang init ng panahon, ano raw ba yung mga dapat iwasan ng ating mga kapusong nagbubuntis? Nako mga kapusong buntis dyan, no? O kahit hindi buntis, kailangan nating mag-hydrate, hydrate. Inom tayo ng maraming tubig o di kaya mga buko juice dyan o mga fresh na juices para sa ganon ay maiwasan natin ang dehydration. No? Kasi pag mainit ang panahon, hindi naman kailangan na pawisan ka para ma-dehydrate. Kahit hindi tayo pinapawisan, nade-dehydrate pa rin tayo. Kaya kailangan po hydration dyan, proper hydration. Lots of fluids, at least 2 to 3 liters a day. Lalo na pag buntis kasi kailangan din naman ni baby kasi ng fluid. No? So kailangan si mommy ay we want to make sure na siya ay properly hydrated din. So fruit juices, fresh water, mga buko juice dyan, anything except yung mga masyadong matatamis, lalo na yung mga cola, parang hindi naman pwede na yan sa mga buntis, no? Lalo na kung isang buntis ay may gestational diabetes mellitus. Tubig lang ang kailangan natin. Thank you so very much sa'yo, Dr. Q. Siyempre sa pagsagot muli sa mga katanungan ng ating mga kapuso, ipadala nyo lamang po ang inyong mga questions sa aming Facebook page. And who knows, baka question nyo na ang susunod na mabasa na. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.